Ipinakilala sa social media ng pamunuan ng Manila Zoo at ni Manila Mayor Hani Lacuna ang bago nilang alaga, si Ayla, isang lion cub o babaeng baby lion. Dagdag daw si baby Ayla sa koleksyon ng mga hayop sa zoo. Pero hindi pa raw muna makikita ng publiko si Ayla dahil pinalalaki at pinalalakas pa ito. Pero sa comment sa kanilang social media post, may mga hindi masaya. May mga nangangamba na baka hindi maalagaan ng tama si Ayla. May mga humihiling din na pakawalan na lang ito sa wild. Baka rin daw matulad lang ito kay Mali na namatay noong 2023 sa edad na 49. Karaniwang umaabot sa 80 taon ng mga Asian elephant tulad ni Mali kapag sila ay under captivity at 60 taon naman kapag nasa wild. Tingin ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, sa paningin po namin wala nang pong saysay yung mga sinasabing argumento for the promotion of zoos in that it's educational or that it supports conservation efforts. Kasi sa totoo lang po, hindi din po sila nag-exhibit ng mga behavior na normally ay dapat in-exhibit nila in the correct na environment kung saan talaga sila dapat nakatira. Dismayado rin ang People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Hindi ito maganda para sa kanya. Maganda lang ito para sa zoo. Ibigay natin itong baby na lion na ito sa eksperto na kayang i-rehabilitate at i-assess kung pwede pa ba siyang ibalik sa kanyang natural habitat. Kung hindi man, sa santuario dapat siya. Sa isang sanctuary dapat siya ilagay, hindi sa zoo. Pero ayon naman sa grupong Wildlife Matters, nakadepende pa rin sa pag-aalaga ng zoo ang magiging lagay ng isang hayop. A good zoo would play an important role in conservation, especially for endangered species, kasi pwede silang gumawa ng breeding programs or mag-conduct ng research and mag-educate ng public. Siyempre, they would have to prioritize yung animal welfare by making sure that they have the proper environment that mimics their natural habitat. Iba rin daw ang usapan kung ang hayop na ilalagay sa zoo ay galing ba talaga sa wild o domesticated na. If it was already domesticated and generations na yung pinanggalingan ng mga domesticated din na yung lines nila, galing siya sa mga breeders din na matagal nang in captivity, then hindi na yan, technically, it's not a wild animal anymore. Bringing it back to the wild could possibly do it more harm than good. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Maynila pero wala raw silang mailalabas na pahayag sa ngayon. Sinadya rin namin ang Manila Zoo pero walang humarap sa amin. Kailangan daw muna ng go signal mula sa City Hall. Ang mga hayop, mapa-domestic man o nasa wild, pare-pareho lang ang gusto niyan. Ang mapangalagaan at mabuhay ng tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.